At para sa latest sa lagay ng panahon, ngayon pong may binabantayang low pressure area na posible maging bagyo, makakapanayan po natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Ma'am Connie, at ganoon din sa mga nakasubaybay. Saan po mga lugar unang makakaapekto kaya ang LPA na may medium chance na maging bagyo at tatawagin po kung sakasakali ng Pilandok as local name? Opo, tama po, Ma'am Connie. No? Yung unang maapektuhan, actually, yung habagat pa, yung mas makakaapekto. Lalo na dito sa Ilocos Region, ganoon din sa Cordillera Administrative Region, yung Central Zone, lalo na po yung nasa kanlurang bahagi, itong Zambales at Bataan. Kasama din po dito yung mga probinsya ng Cavite, Batangas, and actually bukas magsisimula na pong ang mas mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon dito sa Metro Manila at ilang lugar sa Western Visayas. Kasama po dito yung Antique, Iloilo, Guimaras at kasama din po yung Negros Occidental. Kakatingin ko lamang ho dun sa monitor ng ng Pag-asa, monitoring system nyo. Parang 99% chance of rains bukas, tama ho ba? At sinasabi nilang pwedeng magkaroon ng mga baha-baha na naman muli. Yes po, tama po yan, Ma'am Connie. At posible na naman po yung mga localized floodings. Kaya ngayon pa lang po gusto natin na ipaalala sa mga kababayan natin. Kasama po yung Metro Manila, yung kanlurang bahagi ng buong Luzon at yung Western Visayas. Posible po yung mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga localized flooding. So yung mga uwi bukas ay mag-ingat po at maging aware. Okay, magiging sing-tindi ho kaya yan nung nakalipas po na Lunes, no? Kung saan talagang matindi ho yung naging pagbabaha? Ma'am Connie, yung nakaraang Lunes na nangyari na sobrang severe ay kino-consider natin to as extreme rainfall event. So bihira po itong mangyari at hindi po natin inaasahan yun sa darating na weekend. Pero wag po natin alisin yung posibilidad. Although mababa yung chance na mangyari ito, pero yung possibility ay mananatili po na present. Okay. Sa latest monitoring po niyo, may iba pa bang LPA na namamataan po sa labas ng PAR? Sa labas po ng PAR, medyo may kalayuan po pero may minomonitor po tayo. Ang good news naman po dito, yung distansya nito sa Pilipinas ay sobrang laki na kung saan ay hindi po ito makakaapekto sa mararanasan nating weather dito sa ating bansa. Okay, pero pagdating ho ng weekend, may mga maglalakwatsa, ano naman ho ang lagay ng panahon? Kaya may mga malalakas pa rin ho ba na pag-uulan, nadulot pa rin ho ng habagat? Kinalulungkot po natin, Ma'am Connie, no? Pero magiging maulan po yung ating darating na weekend dahil po sa moisture na dala-dala nitong hanging habagat. Kaya po mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po, again, sa kanlurang bahagi ng Luzon, yung sa mga binanggit po natin na mga lugar. Doon po naman sa kabaliktaran nyo na nangyayari ngayon sa Mindanao, mataas pa rin ho ba yung heat index na kanila hong mararanasan doon in the coming weekend or kaya bukas? Yes po, magpapatuloy po pa rin yung ganong weather condition. Actually, medyo weird nga po, no? Bakit sobrang ulan dito sa may Luzon, pero sa Mindanao ay hindi. Response din po ito nung difference nung epekto nung El Nino. El Nino pa rin po tayo ngayon and then yun po yung mas nakakaapekto sa Mindanao. Pero mahalaga din po na maintindihan natin ano po ba yung difference nung habagat at El Nino. Nung El Nino po ay longer period. May mga taon tayo na El Nino, may mga taon tayo na La Nina. Pero yung rainy season po natin na kung saan ay nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan ay nararanasan po at nakakaapekto sa atin taon-taon. So magkaiba po yung temporal period nito pero pareho po nakakaapekto sa ating bansa. Okay, yung tungkol naman sa gust front na namataan po sa bandang Pasay kahapon, ano ho ba ang kaibahan nito sa Ipo-Ipo o yung tinatawag na sandstorm? Well, yung ipo-ipo po ay may local term po tayo nito no, na kapag may maliit na dust devil o may pag-ikot ng hangin sa kalupaan, maliit lang, ipo-ipo yung tawag natin dito. Pero ipo-ipo din po yung tinatawag natin na water spout. Yung pag-ikot ng tubig na konektado dun sa mga kaulapan and then sa tubig dagat din. So water spout naman po yung tawag dito. So totally different po ito dun sa naranasan natin na binabanggit natin ngayon. At iba rin po ito dun sa binabanggit natin na sandstorm. Yung sandstorm naman po, usually, yung ideal na sandstorm po kasi yung nangyayari sa mga disyertong mga lugar. Pero in context, pwede po natin ihalin tulad na pwedeng medyo may kapareho yung case na to in terms of pagdadala ng hangin o pagpapaakyat ng hangin sa mga dust, sa mga particles, sa sand. So kapag dahil po dun sa area,
dun sa pinakita na video na pinapakita po natin ngayon, ay may mga sand and dust po na tinangay ng hangin. Bago mangyari yung thunderstorm activity, usually may posibilidad po ng mga downburst o bigla ang paglakas ng hangin sa front o sa harapan ng mga thunderstorm activity. At yung pagbugso ng hangin na yun po yung umihip dun sa area na kung saan may mga dust. And then yun din po yung nagpaangat. Kaya usually, ang nagiging epekto po nito ay bumababa yung visibility. And I see. gusto rin po natin na ipagbigay alam na hindi po ito maganda kapag ini-inhale natin. Yes. Yung mga dust po, yung mga small particles suspended in air, kapag na-inhale po natin yan, posible po pumasok yan sa ating respiratory O yun, lalong-lalo na yung mga at may makaapekto. asthma. Opo. Oo, talaga ho, yun nga ho, lalong-lalo dun sa mga may respiratory problems. Ingat. But is there a way para ho ma-predict ito before mangyari? Ano ba yung mga factors na nakaka-apekto ho kung bakit tayo nagkakaroon ng gust front? Yung thunderstorm activity po ay ayan yung medyo parang ideal sa Pilipinas kasi maritime continent po tayo, napapaligiran tayo ng mga katubigan. So yung mga thunderstorm activity, bigla-bigla po yan na sumusulpot. Kaya yung kahalagahan ng heavy rainfall warning natin and then thunderstorm advisory natin na nakikita po natin gamit yung mga Doppler radars ay yung lead time po niyan ay usually 2 to 3 hours prior to the event. So posible na mangyari yan basta-basta, lalo na po sa ganitong panahon ng rainy season. So para ma-prevent po ito ay tignan po natin kung merong mga clear area, usually yung mga dry area na may mga kalupaan, buhangin, mga dust, sand, na posibleng liliparin ng hangin and then pwedeng matransport Okay. from one area to another. So yun po yung mga area na mas prone sa mga ganitong phenomenon. Okay, marami pong salamat sa inyo pong update at karagdagang impormasyon na yan. Thank you po. Salamat din po. Ingat po tayo. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo.